Povius. So para bang para bang iba ang inilatag nila dito. Iba Remember, talaga. best of 3 to Maaring may mga limit testing sila na gagawin. Maaring nag-check pa Ay. sila dito ng mga bagay-bagay. Ay. At inalis na kagad yung Angela. Nag-research eh. Isa pa naman yan sa highlight ng ating video kanina, Purito. Sabi ko, kung ma-open to, parang ang gandang tapatan, kukunin ng Angela na TLID. Tapos ano kaya yung pwedeng ipantapat din nila Rene J. Pero tinanggal din yung Matilda niya dito. Oo. So research ng mga rumor nila dito ay definitely nagugustuhan ko yung angulo. Tinanggal din naman dito yung Lexa Povius and Eve. Pero for Aurora, ano ba typically yung nakikita nating inuuna nila? For me, okay ang high-loss dito. No? Kung gusto nila at goal nila na ganun nga. Pero sabi, hindi. Kung babalikan natin yung day 1 hanggang ngayon, Bruno wins games eh. So sabi nila, Tama sige, naman. kuha tayo ng Bruno. At least meron tayong stable na gold laner na. Habang Cho ang kukunin dito ng Team Liquid ID at isang Hilda ba to? Ayun, Hilda nga. Hilda. So, ako ang kukunat nito. Wait, At saka, parang kanina, very familiar to. Nabanggit din na set na kilala talaga ang TLID as an aggressive role style na players. And what more can you say with a Hilda na sobrang grabe yung pang-dive in, paghahain ng flavor. A Filipino player earlier pinakita sa atin kung paano na ma-maximize yung Hilda mo na meron siya. Pero ano yung answer ng Aurora? wow, okay. So, Alpha ang kanilang pang-answer dito. Same with the Vexana. And kung maalala ko doon sa FPL Indonesia, spam talaga ni Aranto. Sila nga halos ang nagpauso ata nung Hilda na yan. And ngayon naman, kukuha na rin sila ng jungle. And ito ay El Clasico tapatan ng isang Suyu. Ito yung mga makabagong El Clasico eh. Yung Suyu at saka itong Alpha. Yes. So, wala pa rin namang gold laner dito at Team Liquid ID. Pwedeng ito ang puruhan ni Master the Basics. At sa kabilang panig naman ay wala pang definite na XP or roam. Ang importante, ang na-open lang dito, mga damage dealer, mga core eh. Kumbaga, yung mga XP and roam dito para sa Aurora hindi pa open. Pero so far marami ding napansin yung mga viewers natin yung trend sa Gatot Kacha. Na parang marami din nagsasabi na more on sa comfortability, pwede ring bumase doon ng draft ang Aurora. At nakita natin yan, there's certain adjustments, sobrang ganda nung naging improvement talaga, to be honest. And that sometimes naman talaga little things do matter. Akala lang natin sobrang maliit na bagay, pero sobrang laking bagay nun. At syempre, hindi rin naman biro guys yung stage nila ngayon. On an elimination round pa rin po sila. Di pa po ligtas ang Aurora, pero may chance po sila na mag-move forward sa next stage, which is tomorrow na agad. Kung sakali man na masecure nilang seri na to sa TLID. Grabe, isipin mo, no? Yung paghahanda, yung preparation mo, wala halos isang araw. Wala. So, talagang dikdigan. Ilang oras lang yun, Burrito? Parang, di ba, oras lang talaga? Kasi, syempre, maglalaan kayo ng oras para matulog, maglalaan kayo ng oras para kumain sa, ka. di ba? Marami kayong kakaining oras para mapaghandaan yung inyong mga kalaban. And ngayon naman, inalis ang isang glue. Siguro naalala rin ni Edward Naalala ko nung M4 World Championship, isa to sa mga heroes talaga na paborito niya, yung Edward Salon, yung Kilala blue. na kilala si Edward. Alam na natin with the repeat on M-series appearances. Yup. Ayan bukod sa, syempre kilala siya sa player, kilala din yung hero pool niya. So, hindi na nakapagtaka pa kung bakit isa siya sa pinuruhan ngayon with the CC edit actually. Pero kung nila Clinton showing Gilda. Pero yes, hero napanood ko tong Tigreal na to. Ako, napakaraming highlights ni Rene J pagdating sa Tigreal. And masasabi ko na comfort heroes naman ang hawak dito ng Team Aurora. Edward, may hawak din siyang hero dito na kung saan nagdi-deal din ng mataas na damage magically with the Primal Rat. And of course, yung continuous CC din mula doon sa Onward and Earth Shutter. Ngayon naman, ang Team Liquid ID, ano ang kanilang kukunin na mage? Ano ba ang mga available dito? Pwede silang actually parang kung iisipin mo, May Valiant pa nga. may Valentina, ako ang naisip ko mga Lilia mga ganun Boy, knowing TLID, it's not impossible pa rin naman. Pero Ay, mukhang Scoochie daw. fresh na fresh tong savior na to at sa ating Starlight. Nako, ayan na. Naglabas na naman ng panibagong flavor ang Team Liquid ID. Remember, kilala ang kupunan na ito at ang Indonesia itself na quote-unquote brawl meta
Oo. lalaban sa isang sistematikong galawan mula dito sa Aurora. Let's see kung paano magpapanaw to. Different kind of approaches, pero there can only be one ending para sa laban na to. There can only be one na mag-move forward din sa atin next round. At ngayon, sa kanilang pagtatapat, sino nga ba yung mas mananaig? It's the battle of Aurora, MLBB at ELID. Ito na yung huling pagtatapat nila. Dahil hindi naman pwedeng pareho silang makapasok sa next stage din natin. Isa lang talaga. And again, kung sakali man na mangyari ang mga dapat mangyari, well, syempre, alam naman natin na kayang-kaya ng Aurora ipanalo yung laban na to, di ba? Kasi nga, live pa sa satellite to eh. Ito na. Dire-diretso na agad tayo para sa game at number 1. Best of 3 series, naglagang portion para sa Team Liquid at Team Aurora. Kung kinakabahan kayo, pwede kayong kumapit sa mga kasama nyo. Kapit muna. Okay, kapit basic. Pero syempre, sa ngayon ay titignan muna natin kung paano nga ba yung magiging flow, rotation, information dito for both Aurora MLBB at TLID. Sa ngayon, ito naman yung strength din, of course, ng isang savior onto the early. Andun yung somewhat CC, syempre dun sa kanyang pang-ikot. Mystic Field. Pang-ikot. And mamaya kasi yung paligid niya sobrang delikado na nga lang din. Kaya sobrang reliant niya nga lang din doon for the bush check or face check. Well, ako masasabi ko, no, itong Savior, siguro ito yung insurance na sinat nila na pagdating sa late game. Hindi ganun kalaki ang impact nito sa early portions, no. Pero for me, ang ganda ng nagiging ikot din ng Team Liquid Indonesia dahil nga sa maagang pagkat din ni Aran. At tinan mo nga si Fabian, no, kumuha na kagad ng green camps dito sa Aurora MLBB. Kung parang gusto niya ata mag-farm doon sa kabilang panig at kailangan mag-react kagad ng Aurora dito. Knowing Aurora, nabanggit nga natin more, may system sila. May system sila to prevent yung ganong klase ng mga, sabihin natin, glimpse na nakakaagaw dito ng mga jungle pops or jungle monsters rather, sila Fabian. And aside from that, for Aurora MLBB, ito naman yung magiging action plan nila. Targeting Aran. Ako, kaya bang ni Aran na makaligtas? Flicker ay na-burn na nga rin. So magandang information to para sa Aurora MLBB. May nagtatago Okay, yung nagtatago ay nakita na rin ni Jane. Ako, winashing-washing. Kalahati ang kanyang buhay dito. First turn available na rin. And si Fabian ay hinahatak lamang si Widdy, level 3. Pero the good thing here is meron pa rin namang flicker si Renegade. Problema, hindi pa siya level 4. Instead, nakikita natin yung tapatan. Spammable for his skill. Ayan na, nakuha na kagad. First blood para sa kupunan ng Aurora MLBB. Ngayon si Aran ay nasa may likuran. Kailangan niyang umatras-atras dito. And si Fabian actually sinuko na rin niya yung unang pagong ng laban. Balik muna sila sa kanya-kanya mga rotations, sa kanya-kanya mga linya. And balik ulit si Demon Kite dito. Sabi sa'yo yung system nila dito. Kuha ka muna Purple Buff Demon, tsaka mo na lang balikan. At ngayon, extra pa yata muli sila Yeskiel. Aran, nagmamadali. May level 4 na mga players. Okay, si Renegade level 4 na! Sabay sakto din yung implosion. Dalawa na huli doon. Nakuha pa si Demon Kite ng dalawa. Kasama yung pagong. At gravity reaction ng ating mga Filipino talents kasamang Royal Duo. Unang pagong pa lang yung burrito. Imaginein mo pag full-on clash na. Easy lang kayo. Tipirin nyo yung mga enerhiya nyo. Oh, wait lang. Si Doming naman yung magiging puti nila. Si Ipa, Purify, nagamit din. Pero makakataka siya. Doon yung mga bola-bola. Oy, tikang pa nga ay yung Dawning Light. Grabe. Sexy ni Doming doon na umiwas lang ng konti. Oo, ewan ko pero ngayon. Umiwas Naiwasan. Nakita natin na attempt doon ng Team Liquid na somehow pumita sana. Most importantly din, of course, onto the gold lane. And aside from that, Burrito, balikan natin ngayon ang assignment. Ano ba naging assignment ng Aurora MLBB? Mag-adjust ng konti sa ilan sa kanilang mga naging draft, na-check na. Second is, of course, kumain. Pakain na sila kagabi. Nakita ko yung vlog. Oo, sa vlog. Dinalan sila ng pagkain. At pangatlo, syempre, is ngayon yung connection nga raw ni Renegade with the coaches. At nakita natin, mas nag-reflect na, especially kanina sa draft. Ang ganda ng paglaro ng draft for both of our teams. Talagang nakikita natin yung pinagpuyatan ng mga analyst natin. And of course, yung matindihang research para sa laban na to. Masasabi ko rin naman na komportable ang Aurora sa mga heroes na gamit nila. No, isa sa mga kailangan natin tutukan dito, si Rene J, na binabanggit ko kanina na sobrang flexible din. At itong TIG grill kasi, itong Thai grill, madalas na itong ginagamit, even dun sa FPLPH, no? And for me, magbibigay ng malaking impact, no? Kasi yung lineup ng Team Liquid ID, may ano
rin eh. May tendency ding magsama-sama and magandang implosion lang maari mabaliktad ang mga laban na pwedeng iisat Exactly. dito ng Aurora. Tsaka hindi na magpupula ng Bokto kundi palaban. Sa bagay, Ganun yun eh. Siyempre, nandun ang dugong palaban. okay, sa bagay, depende naman sa kulay ng buhok mo kung Ah. ano yung ano mo eh, no? Na-embody mo yan minsan eh. Yung red kasi parang nagsisimbolize yun ng tapang eh, di ba? Oo, and syempre yung flavor na yun makikita natin inside the game. Especially center tank siya. Hindi lang basta soaker ng damage. But of course, malaki-laki din ang nakarelay kay Rene J na by the way, 100% participation. Madali pang imat ngayon, 0-0-3. Madali ba? Pag may 3 assists, alam mong 100% eh. 3 kill score natin. Tama. Salamat, Rene J. Okay, so ngayon naman, itong si Widdy, no? Kanina pinag-usapan natin itong si Rene J. Itong si Widdy, isa sa mga highlight hero din or player mula dito sa Team Liquid ID na ako masasabi ko na isa sa mga malulupit mag-show na nakita ko sa Indonesia, sa MPL Indonesia. Exactly. Tsaka, bukod kasi sa highlight hero niya to, yung hero kasi nito somehow nakapagpadala na sa kanila onto greater heights. Ngayon nga, nakarating nga sila onto M6. Oo. Pero the tricky thing about this is, alam din ni Rene J paano kontrahin yung ganyang klaseng heroes. Pero ngayon yung kontra nila, implosion tapos hinatid. Okay, nakataka si Fabian dito pero maiipit ata si Yue. Flicker na gamit na nga niya. Ngayon pinagtutulog Si Widdy. si Widdy. At mamamatay itong si Rene J. Atrasan muna dito ang Aurora MLBB pero round down. Parang gigikall dito sa Team Demon Liquid. Guy! ID. Nakakuha na rin ng isa si Aran. Ngayon naman si Demon Guy pinagtutulungan ng 3 miyembro mula sa Team Liquid ID. Ngayon pinasiwas na rin siya. Kakayanin niya makakuha pa. Nakapatay siya doon pero 4 ang mamamatay sa Aurora. Pero nakapandamay pa rin siya. The good thing about that trade is nakita natin si Doming ngayon na libre na simot ang gold plating sa may bandang baba. And sometimes nakikita natin na sa sacrifice din of course, buhay para sa buhay. Pero at the same time for TLID, ang bilis din nung Bilis. sabi natin comms sila dito kay Aaron Shiki na pumupuro man dito sa baba si Doming. Why not somehow do the same? Hindi man niya totally na tore down katulad ng ginawa ni Doming. Pero at least nakakakuha siya kahit papano doon ng malaking gold. And for Aurora MLBB, simula pa lang naman yan, Burrito. Oo. May system pa rin silang kailangan sundin. At yung system na yun, mamaya pa natin talaga makikita kung ano yung buong plano nila. Yun yung sinasabi kong sistema nila eh, no? Hindi sila pumapayag na hindi sila nakakakuha ng trade. Kumalugi man sila sa teamfight, at least may bawi sila dito kagaya ng ginawa nila na pagbasag doon sa torre sa may bandang ibaba. Again, for Team Liquid ID naman, kailangan lang nila paganahin itong si Widdy. Kagaya nga ng mga sipa niya kanina. Ngayon, nakarga and implosion na gamit. Dalawa na huli. Aran na yung maatras. Grabe. Then, yung mga ultimates mula kay Aaron Shiki. Pero kakalma muna sila. Sabi mo kasi, Teacher Burrito, si Widdy. Kaya yan, tinututukan nila lahat ng mga pinopoint out natin na dapat na talagang puruhan nila. Nako. And ang agap, ayun talaga ang agap ng Aurora MLBB. Ngayon, hindi sila pumapayag ng mahaba or malaking time na makakuha ng trade dito ang Team Liquid Academy or Team Liquid Indo. Aside from that, is nakikita natin ngayon yung namumuong formation na naman nila. Lalo na't magre-respond na naman ang panghuling pagong para sa laban na to. Nako let's see si Widdy ay umaabante. By the way, hindi biro din yung galawan ni Widdy. Yan ang finals MVP ng MPL Indonesia Season 14. So, talagang pinangangatawanan niya yung kagalingan niya pagdating sa paggamit ng isang show. Ngayon naman, at si Aurora may gagawing big rotation doon sa may top lane. Parang nakakatunog ang Team Liquid Parang nakukutuban. Ayan, nakukutuban nila. Syempre pag may kutob ka, kadalasan tama yan Pero ngayon, ang tatamaan yata ay si Edward tumatarget. Pinapaligiran. Nandiyan naman sila Yue. Okay, siya yung nasipa doon. Habang si Widdy na ma-flick. Hinabol pa rin siya doon. Hindi mo kaya ngayon pumasok na rin si Rene J. And this time, may mamamatay siya. Nagamit niya yung kanyang implosion. Aran ay atakbo. Pero di siya makakatakbo dahil nabugahan siya dito ni Yue. At pagkakataon na para sa ikatlong pagong ng laban na ito. Yung Aram naging aray. Ngayon, ang Oro MLBB makakuha na naman ng malaking objective. 2-1 yung turtle score natin, which means ngayon na nakakuha na muli ng Aurora MLBB yung kanilang groove. Aside from that, yung kanina pa nilang minamata-mataan na mid lane turret ay ayaw talagang ibigay dito nila Eskiel. Pero on the brighter side is nakikita na rin natin kung paano yung pwedeng maging glimpse ng kasakitan ng Bruno di Doming. Oo nga, parang sa ngayon kasi hindi ba masyado nararamdaman yan And, Hapsi pa lang. Oo, medyo kalahati pa lang. And si Demon kahit ngayon,
Actually, napakaganda rin ang posisyon niya. Right after nung pagkakamatay niya nung early portions, nakabawi siya at saka nakakuha na uli. No? Ito yung magandang habol no, para sa isang alpha. Pero may gagawin ata sila dito sipa. Play na naman. Naabutan na nga lang dito si Rene J. Makakapag-exit out pa rin. Implosion plays. Amada, biktima. Sumalubong doon sila Demon. Kahit ang tanong mo si Boss. Doming with the double kill. TLID ngayon ng atras. Sabi, nakadalawa ka agad dito ang Aurora MLBB. Masasabi ko na nasa magandang posisyon ang Aurora dito. Pero kasi ang mahirap, hindi rin makaangat ang Aurora dahil sa bilis ng clear wave na ipinapamalas dito ng Team Liquid. Pero kung sa kabilisan ng wave clear, dinadaan naman nila sa pagdi-divide ng atensyon. Ayan na, oh. Di rin naman makahati dito nila Aaron Shiki or ni Ezkel yung sarili nila. Kung dito sila sa may bandang baba makakapag-clear ng wave na agaran, sa may bandang taas naman iba yung intensyon nila Domeng. Kuha tayo, nakaw tayo dito ng mga jungle monsters. Meanwhile for TLID, medyo nadi-divide talaga yung attention nila. Instead of them capitalizing na may Hilda sila, mas nako-compromise kasi nauuna si Rene J sa ganitong klase mga hiding spots. Oo, ngayon available na rin ang Malefic Gun na para dito kay Domeng. So may pinaplano atang malaking rotation dito ang Aurora. Tatlong miyembro ang nakaantabay dun sa may bandang itaas. Habang nagkasalubungan ata dun sa may bandang itaas, Yue, at dito si Demon Kai, si Weedy ang kanilang pinok. Lord ay available na rin. So pwede mag-swing na dito ang magkabilang kubunan. Pero speaking of swing, pwede mag-swing into the favor of Team Liquid daw pag lumate game kasi may insurance nga sila. Remember, meron silang Yezgel din dito on the mid. Ano natin, ang savior talaga, the longer the game, the better for him. And aside from that, Aaron Shiki, hindi pa po natatantosan ng Aurora. 1-0-3 pa po itong Granger na to. And later on, baka doon yung pwedeng dumali for the free hit sa kanila. And ngayon yung formation, 5-on-5 here sa may Lord pit. Okay, si Weedy nag-aantay ng pagkakataon. Ngayon, sabi ng Aurora MLBB, unahan kaya natin dyan sa mga positions na yan. Parang pwede. Parang, ngayon, hawak pa rin ni Demon Knight. Ang sakit naman nung Dawning Light. Si Rene J ang magiging puntinaan. Si Aaron Shiki nakakuha na. Nakisipa naman. Dalawa kagad si Aaron dito. Habang si Demon Knight nakakuha rin ng isa. Mamamatay din si Domeng. Triple kill para dito kay Aaron Shiki. Ngayon, dalawa na lang ang natitira para sa Aurora MLBB. Si Aranea atras din. Ako nasasalo yung mga Detsonata. Ang sakit, Edward. Kailangan mo na tumakbo. Iyak para kay Aaron Shiki. Kakasabi ko pa lang na baka si Aaron Shiki yung magbigay sa kanila ng matinding sakit ng ulo. Going for that maniac kill burrito. At ito na nga yung pagbangon muli ng TLID, securing multiple kills in a row here for Aaron Shiki. And they're not stopping there. Uy, sakto din yung implosion. Mabubuhay ba si Demon Guy? Hindi, kasi naging stuck siya doon ng Skypiercer. Yue with a kill. Habang itong Lord ay nasa may bandang itaas. Naku, kailangan kumapit ng Aurora dito, ha? Eh, kapit lang na matatag. At ngayon, nararamdaman naman nila yung tila ba may nagtatago dito. Ang ganda nung ikot dito ni Rene J. Somehow na nakikita niya if ever may forward dito. At ang gandang face check din, by the way, kay Yue. Pero problema nila dito, katulad nga kanina, is away na mahuli talaga dito sila Aaron Shiki. More on fronta kasi kung fronta yung meron silang crowd control. Straightforward, kumbaga. Rene J and even dito kay Edward na kailangan talaga nasa tapat nila mismo. But with Aaron Shiki, hindi niya naman kasi kailangan totally front line para sa TLID. Kaya sobrang nagiging malayang buhay nila. Aside from that, yung nagiging hindi natin masyado na-highlight kanina si Ezkel, ngayon i-highlight natin. Topping the ranks here for the damage dealt, yung kanyang sobrang gandang Dawning Light talaga yung nag-pave ng way for that maniac kill kanina, di ba? Oo. Grabe, 4, 5 yung natatamaan niya in a row. Yun nga eh. At saka, pangmalayuan din kasi yung lineup ng Team Liquid ID. Ang hirap abutin. Imaginein mo kung yung frontline nila si Aran ay dadaanan mo, ligtas palagi itong si Aaron Shiki at saka itong si Ezekiel. Kasi ang importante lang naman para sa Team Liquid ID, alam nila kung saan manggagaling ang Aurora. And yun na nga yung mga nangyayari dito. Tamang focus lang ng Death Sonata, tamang focus lang ng Mystic Field and Dawning Light. Dito si Ezekiel at saka itong si Aaron Shiki. At nakikita natin ang Aurora medyo naghahanap ng pagkakataon na makakuha. Aaron Shiki nagpakita na. Oo, saka problema dito, syempre, kapag di na naabot si Ezekiel, parang yes! Ganon yun Ganon yun yung Ezekiel niya. So, kailangan mapano nila dito. Parang no muna ang TLID. Pero sa ngayon, ano ba iti-take note natin? Una, nahihirapan si Rene J talagang humarap
or mag-dive in kasi hindi naman totally sobrang pang dive na dive ang isang IT Grill. But instead, more on the patient waiting game ito eh. Diba? Katulad Oo. na ginagawa na ni Edward na mas maganda ngayon kasi nagtatag team na sila. Nagsasalitan sila sa mga pagsilip, more on close vicinity lang yung kanila naging information. Para kung sakali may humarap, dadaanin na lang nila sa bilisan na pag-soak or sabihin natin, bilisan na pag-atake dito sa ibang members ng TLID na humaharap. Oo. Hindi man nila maharap dito sila Iran Shiki at si Yesgel, pero the likes of Widi and Fabian ay pwede nilang bigyan. Katulad ng pagbigay nila ng paulit-ulit earlier dito kay Aran. Okay, alam na nila kung nasaan manggagaling dito ang Team Liquid ID. Pero again, kapit lang mga kababayan. Eh, yung mga ganitong klaseng tagpo, pinapainit lang yan. Pinapaganda lang ang Parang story. hindi na kayo Parang hindi na kayo nasanay eh. Siyempre, Diba? ganyan ang mga istorya dito, lalo sa Pilipinas, mga Filipino movies nga, diba? Opo. Pero sa ngayon, ang bugbugan magsisimula na nga ba? Ayan na naman yung Dawning Light kay Yeskel. Nakatago sa dilim. Yung Lord ay buhay pa rin. Wala, kalahati kagad yung buhay ni Demon kahit dito habang kalahati na rin yung buhay ng Lord. Kailangan nila i-reset. Si Weedy Yun lang. Lagi. ay maiispatan nila doon sa may gilid na bush habang si Yue ay nakaantabay din lamang dito kay Edward. Pero problema na dito, nakikita nila si Weedy, pero hindi nila maabot din. Aray! Problema na dito, ay andyan na nga lang din ang mga members, free hit din! Okay, na-implosion na dito habang nasipa itong si Edward. Mamamatay siya, courtesy of Fabian. Habang si Yue nakabawi na nga rin, nagamit na rin yung Eternal Guard. Oy! Kailangan na pero mamamatay si Demon Guide. Naku, delikado ata dito ang Aurora. Bibit nakakuha na rin ng isa si Ezekiel. Dalawa na lang ang natitira para sa Aurora at Team Liquid. Dalawa naman. Pero walang hahawak sa kanila doon sa Lord dahil wala mga retry holder. Okay, nakita natin ngayon yung attempt na ginawa ng Aurora. Somewhat nag-succeed yun. Nakita natin na muntik na rin naman namatay sila Hiroshige. Kaso problema, yun yung root word eh, muntik. Oo. So kailangan tuluyan talaga nila, especially to si Eskel. Dalawa silang deadlist at dalawa din sila talaga na puro yung damage siya binibigay dito sa Aurora. Nakita natin yung control na nangyari doon, especially nakahuli kahit isa si Rene J. Sobrang laking bagay na. Problema, maagang namatay, naipit kasi si Demon kahit naipit yung hinliliat niya. Mahirap talaga yon. Oo nga. Pero ngayon, kailangan maiwasan na maipitan dito ng mga hinliliat kahit hinlalaki pa yan dahil malaking epekto to pag nakuha ng TLID yung Lord na to. Okay, 606 si Aaron Shiki. Medyo mahapdi at masakit talaga. Tingnan mo naman yung mga Dead Sonata. Dumidikit sa balat ni Rene J Ayan yung na mga naman. bala. Si Weedy, abang lang eh. Si Weedy nakaabang din sa may bandaligon. Reset na. Magandang reset na para sa Team Liquid ID. Pagkakataon na nga rin ng Aurora MLBB na maghanap na magiging target. Naku po, namatay ka agad si Rene J! Hindi nagamit yung kanyang implosion dito. Tapos Demon Kite nakuha na yung Lord. At si Ezekiel nakabawi din. Ang isang unstoppable na siya dito. Ngayon nasipa rin Demon Kite. Ay mamamatay. Habol sa dito na Dawning Light. Dalawa na lang ang natitira para sa Aurora MLBB. Buti na lang talaga ay nahawakan nila itong Lord na ito. Pero meron bang minions? May minions dito Meron. Team Liquid ha. Kaya ngayon, nagmamadali eh. Even you with their exhausted flicker para lang ma-ensure yung survival, it's more important na makasurvive sila muna dito ni Doming to buy enough time para makadepensa. Yung Lord pinabayaan na dito ng TLID dahil diretso lang ang tingin. Ano, dire-diretso lang talaga ang Team Liquid ID! At sila makakuha ng Game 1. Pero kalmado pa rin. Kalma lang. Kahit TLID, pareho dito sa Aurora.